Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno. Iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Kayo sa Panginoon, Alleluia. Magsinapit sa Panginoon, purihin, purihin ang kanyang pangalan. Ibayan, ibayan ang dulot ng kaligtasan. Magsinapit kayo sa magandang samon, luwalhati ang papuri, ialay sa Panginoon. Magsiapit kayo sa Panginoon, Alleluia. Magsiawit, magsiawit, magsiawit sa Panginoon, sa Panginoon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Ngayon po ay linggo ng Pasko ng muling pagkabuhay. Pakibati po ang katabi ng Happy Easter. Gloria in excelsis Deo. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kalikasan. At sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mo ang iyong kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat.
Panginoong sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kahit ko. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ngayoy binuksan mo para sa amin ang pinto ng kalangitan sa pananaig ng iyong anak sa kamatayan. Ipagkaloob mong sa pagdiriwang namin sa Pasko ng pagkabuhay, kami mabuhay sa pagpapanibagong dulot ng iyong Espiritu, sa kaliwanagan ng buhay mo sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang muling pagkabuhay ni Jesus ang puso ng kirigma ng mga unang Kristiyano. Ito ang pagpapahayag ng pagliligtas ng Diyos sa pagtatagumpay ni Jesus sa kamatayan. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nagsalita si Pedro. Alam ninyo ang nangyari sa buong Judea na nagsimula sa Galilea nang mangaral si Juan tungkol sa binyag. Ang sinasabi ko'y tungkol kay Jesus na taga Nazaret. Ipinagkaloob sa kanya ng Diyos ang Espiritu Santo at ang kapangyarihan bilang katunayan na siya nga ang hinirang. Sapagkat sumasa kanya ang Diyos saan man siya pumaroon,
ay gumagawa siya ng kabutihan at nagpapagaling sa lahat ng pinahihirapan ng Diablo. Saksi kami sa lahat ng ginawa niya sa lupain ng mga Hudyo at sa Jerusalem. Gayunman, siya'y ipinako nila sa krus, ngunit muli siyang binuhay ng Diyos sa ikatlong araw. Napakita siya hindi sa lahat ng tao, kundi sa amin lamang na noon pang unay pinili na ng Diyos bilang mga saksi. Kami ang nakasama niyang kumain at uminom pagkatapos na siya'y muling mabuhay. Inatasan niya kaming mangaral sa mga tao at magpatotoo na siya ang itinalaga ng Diyos na maging hukom ng mga buhay at mga patay. Siya ang tinutukoy ng mga propeta ng kanilang ipahayag na bawat mananalig sa Kanya ay tatanggap ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ng Kanyang pangalan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Araw ngayon ng may kapal, magalak tayo't magdiwang. Araw ngayon ng may gapal, magalak tayo't magdiwang. O pasalamatan ang Diyos na Panginoon, pagkat siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. Ang taga-Israel, bayaang sabihit kanilang ihayag, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kukupas. Araw ngayon ng may gapal, magalak tayo't magdiwang. Ang lakas ng poon ang siyang nagdulot ng ating tagumpay sa pakikibaka sa ating kaaway. Aking sinasabing di ako papanaw, mabubuhay ako upang isalaysay ang gawa ng Diyos na Panginoon ko. Araw ngayon ng may kapal, magalak tayo't magdiwang. Ang batong natakwil ng nangagtatayo ng tirahang bahay, sa lahat ng batoy higit na mahusay. Ang lahat ng ito, ang nagpamalas ay ang Panginoong Diyos. Kung iyong mamasdan ay kalugod-lugod. Araw ngayon ng may kapal, magalak tayo't magdiwang. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, hindi ba ninyo alam ang kasabihang napaalsa ng kaunting lebadura ang buong masa? Alisin ninyo ang lumang lebadura, ang kasalanan, upang kayo'y maging malinis. Sa gayon, matutulad kayo sa isang bagong masa na walang lebadura, at ganyan nga kayo, sapagkat naihandog na ang ating korderong pampaskwa, si Kristo. Kaya't ipagdiwang natin ang Paskwa, ngunit hindi sa pamamagitan ng tinapay na may lumang lebadura ng kasamaan at kahalayan, kundi sa pamamagitan ng tinapay na walang lebadura, sa gisag ng kalinisan at katapatan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Purihin si Hesukristo, hain para sa tao, nagligtas na kordero nang magkasundo tayo sa amang lumikha nitong mundo. Buhay at kamatayan, kapwa nagtunggalian, at ang nagtagumpay
pagkabuhay. Ano ba, Maria, ang iyong mga nakita? Puntod ni Kristong nabuhay, liwanag niya't kaningningan. Anghel na malinaw, kumot at kasuotan, buhay si Kristong pag-asa, papunta siya sa Galilea. Kami sumasampalatayang buhay. Buhay kang talaga, hari ng ligaya, magbasbas ka. Si Kristo'y inihain na pamaskong maamong tupa. Magsalo tayo sa Kanya. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Madilim-dilim pa ng araw ng linggo, naparoon na si Maria Magdalena sa libingan. Naratnan niyang naalis na ang batong panakip sa pinto ng libingan. Dahil dito, patakbo siyang pumunta kay Simon Pedro at sa alagad na mahal ni Jesus at sinabi sa kanila, "Kinuha sa libingan ang Panginoon at hindi namin alam kung saan dinala." Kaya't si Pedro at ang nasabing alagad ay nagpunta sa libingan. Kapwa sila tumakbo, ngunit si Pedro'y naunahan ng kasamang alagad. Yumuko ito at sumilip sa loob. Nakita niyang nakalagay ang mga kayong lino, ngunit hindi siya pumasok. Kasunod niyang dumating si Simon Pedro at tuloy-tuloy itong pumasok sa libingan. Nakita niya ang mga kayong lino at ang panyong ibinalot sa ulo. Hindi ito kasama ng mga kayong lino, kundi hiwalay na nakatiklop sa isang tabi. Pumasok din ang alagad na naunang dumating. Nakita niya ito at siya'y naniwala. Hindi pa nila nauunawaan ang nasasaad sa kasulatan na kailangan muling mabuhay si Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga sa inyong lahat. Ngayon po ay pinagdiriwang natin ang Pasko ng muling pagkabuhay. Muli, pakibati ang bawat isa ng Happy Easter. So pakatandaan po natin na itong pagdiriwang na ito ng Pasko ng muling pagkabuhay ay aabot po ito ng 6 na linggo. So, tandaan niyo po ulit, no, yung pinapaliwanag natin na dapat nagiging aware din kayo na mayroon tayong season na sinusundan kakatapos lang ng Lent o Quaresma, yung Lent season, at tumabot po yan ng 5 linggo para sa paghahanda nitong Pasko ng pagkabuhay o yung pagpapakasakin, pagkamatay at muling pagkabuhay ni Kristo. At 5 linggo rin natin o 6 na linggo rin natin itong aalalahanin dito sa tinatawag nating Easter season. Okay po? So
So ngayong nasa linggo tayo ng Pasko ng Pagkabuhay. Ngayon yung unang linggo. Wala ka man kagabi, wala ka man kaninang madaling araw o ng pagsalubong, pero ito ang ipinapahayag ngayong araw na ito na buhay na si Kristo. Pakisabi nga ulit sa katabi, buhay na si Kristo. Pakisabi ulit, sana mabuhay ka na rin. Pero choice mo yan, ha? Dahil tandaan niyo po, si Kristo hindi nanatili sa loob ng libingan. Kung aalalahanin natin, binuhay niya si Lazaro at tinawag si Lazaro, lumabas ka, Lazaro. Ngayon, si Kristo ay kusa at sa kanyang sariling lakas nabuhay at lumabas ng libingan. So anong dahilan? Anong dahilan mo para manatili ka sa libingan? Kaya nawa ang mensahe ng Pasko ng Pagkabuhay ay atin pong mapagnilayan. Una, ang Pasko ng Pagkabuhay ni Kristo ay nagdudulot ng pag-asa. Pakisabi po, pag-asa. Ulit, pag-asa. Yan. Atin ulit alalahanin. Di ba, napakatindi po ng pinagdaanan ng ating Panginoong Hesus Kristo. Akala natin hanggang doon na lang sa Huwebes Santo. Kasi matindi yung kanyang paghihinagpis. Halos umiyak na siya, yung pawis niya dugo na. Pero itinuloy niya. At doon sa araw ng pagpapakasakit, nang siya ay ipagtatwa, nang siya ay ikaila, pasanin ng krus, na halos dapang-dapa na parang sa karanasan natin, kaya pa ba? At kinaya pa ni Jesus. Nadapa na ng ilang beses, bumangon, hindi pa nakontento ang mga nagpapahirap sa kanya, ipinako sa krus, namatay sa krus, inilibing. Tapos na ba? Hindi pa. Kasi hindi nga natatapos sa pagpapakasakit, hindi natatapos sa paghihirap o kamatayan, kundi natatapos ang kanyang misyon sa pagkabuhay. Nabuhay na si Kristo. Kaya nga ito ay nagdulot ng pag-asa na buhayan itong mga unang nakapakinig, unang nakarinig na wala ng laman ang libingan. Wala na doon si Kristo. At ang katunayan, kung mapansin niyo po, ang sabi dito, nakatiklop na magkahiwalay yung mga panyo at kayong lino na ibinalot kay Jesus. Nakatiklop. Ano ang trabaho ni Jesus noon? Ano ang trabaho ni Jesus? Uy, ano daw? Sino yung sumisigaw? Ano yung sigaw? Anong trabaho ni Jesus? Uy, anong trabaho ni San Jose? Karpentero. So ang trabaho ni Jesus noon, karpentero. At ang karpentero, pagkatapos ng gawain o ng kanyang proyekto, isasaayos niya ang lahat ng kanyang mga ginamit. Na siyang katunayan din dito na pinapayag, natapos niya na ang kanyang misyon. Iniligtas na tayo at naligtas na tayo dahil sa kanyang pagkamatay at pagkabuhay. Kaya may pag-asa tayo. Kung pakiramdam mo, dapang-dapa ka na, pues wala ka nang dadapaan. Pues tapos na. Kung talagang sayad na, at sabihin mong wala na po, panguna po yung ilong ko sa sobrang dapa, pues panahon na para bumangon. Kasi yun na lang ang daan mo, pagbangon na. Ano ba nangyayari dyan? Busy ka ba, Brad? Wala na yung mga sakristan, no?
nabuhay na. Di ba? Pakisabi nga ulit, pag-asa. Yan. Pangalawang mensahe ng Pasko ng Pagkabuhay na sa rin naman narinig natin sa ating ikalawang pagbasa, yung panawagan ng pagbabago. Hindi lang tayo narinig natin ay nabuhay si Kristo. Hindi lang tayo na nagsimba. Ang panawagan ay pagbabago. Pagbabago sa mga maling gawain, pagbabago, sabi nga dito, no, yung pagbabago ng kalooban, yung kahalayan, at iba pang mga hindi karapat-dapat sa mga nakasaksi sa kanyang muling pagkabuhay. Pakisabi nga ulit, pagbabago. Ikatlo, ang Pasko ng Pagkabuhay ay isang misyon. Sabihin nyo nga sa katabi ulit, may misyon tayo. Sana po, no, hindi ka lang nagsimba, hindi ka lang nandito. Bukas, yung iba sa inyo, babalik na sa eskwelahan, kung may pasok na, lalo na yung mga college. Yung iba, babalik na sa kanilang trabaho. Dalawang kwento ang maririnig bukas. Pwede rin nating marinig na babalik na ulit sa Senado, sa Kongreso, at magbabangayan at mag-aaway na naman sila. Pero sa inyo, dalawang kwento ang lilitaw. Kwento ng mga nag-outing at magpo-post na ng kanilang mga posing-posing. Pero kayo po, ano ang kwento ninyo? Ano ang makikita sa inyong social media? Kwento ba ito ng pagkabuhay ni Kristo? Kwento ba ito ng mga natutunan mo sa mga narinig mo nitong mga mahal na araw? Sabihin niyo nga ulit sa katabi niyo, huwag kang mainggit. Sige nga, baka kasi mainggit lang kayo bukas. Uy, Maria, alam mo, ang ganda doon sa Zambales. Uy, Maria, ang lamig sa Baguio. Sana hindi ka mainggit. Sana mas matuwa ka na ngayong panahon ng Holy Week, nakapagsimba ka. Sana yun ang mas ikatuwa mo. Kasi kung tutuusin po, di ba? Meron tayong krisis, may pinagdaraanan tayo, mayroong mga tao na nagtatago sa ilalim ng lupa dahil anumang oras, anumang minuto, may babagsak na naman na bomba. Kaya kailangan mas marami nawa yung mga taong nakasaksi ng pagkabuhay ni Kristo para iparating sa kanila na mayroon tayong pag-asa dahil kay Kristong muling nabuhay. Amen? Magsitayo po ang lahat at ating pong sasariwain ngayon ang ating mga pangako sa binyag. Pakihanda po ang mga kandila at atin po itong sisindihan. Pakipasa na lang po ang mga sindi ng kandila sa inyong mga katabi. Kolektora, pakitulungan na po na mas mabilis yung pagsindi ng kandila.
Sa pagsasariwa ng pangako sa binyag, ang ating pong itutugon sa bawat katanungan, opo, itinatakwil namin. Pakiulit po. Opo, itinatakwil namin. Para kayo makapamuhay bilang mga malayang anak ng Diyos, ang kasalanan ay itinatakwil ba ninyo? Opo, itinatakwil namin. Para kayo'y huwag mapailalim sa kasalanan, ang kaakit-akit na tukso ng kasamaan ay itinatakwil ba ninyo? Opo, itinatakwil namin. Si Satanas na pinanggagalingan ng kasalanan at pinuno ng kadiliman ay itinatakwil ba ninyo? Opo, itinatakwil namin. Pakitaas po ang mga kandila. Ang isasagot nyo naman ngayon, opo, sumasampalataya kami. Opo, sumasampalataya kami. Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat at lumikha ng langit at lupa, kayo ba ay sumasampalataya? Opo, sumasampalataya kami. Sa iisang anak ng Diyos, ang ating Panginoong Hesukristo, na ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, ipinako sa krus, namatay, inilibing, muling nabuhay at naluluklok sa kanan ng Ama, kayo ba ay sumasampalataya? Opo, sumasampalataya kami. Sa Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa muling pagkabuhay ng mga namatay, at sa buhay na walang hanggan, kayo ba ay sumasampalataya? Opo, sumasampalataya kami. Bunga ng pagmamahal ng Diyos na makapangyarihang Ama ng ating Panginoong Hesukristo, tayo ay pinatawad sa ating kasalanan noong tayo'y muling isilang sa tubig at Espiritu Santo. Tulungan nawa niya tayong mamalaging tapat sa ating Panginoong Hesukristo ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Isang pananampalataya, isang pagpipinyan, isang Panginoon, ang tinig nating lahat. Piling ni Jesus, noong siya'y lumisan, tayo ay magkatipon sa pagmamahalan. Isang pananampalataya, isang pagbibigyan, isang Panginoon, ang tinig nating lahat. Minamahal ko mga kapatid sa kapangyarihan ng Diyos Ama, muling nabuhay ang anak niyang si Kristong ating Panginoon. Lumalangin tayo ngayon sa Kanya ng may lubos na pagtitiwala sa Kanyang walang hanggang kapangyarihan at kagandahang loob. Ang ating pong itutugon, Ama naming mapagmahal, dinggin mo kami. Ama naming mapagmahal, dinggin mo kami. Ipahayag nawa ng simbahan ang tagumpay ni Kristo na gumapi sa kasalanan, kamatayan at takot sa mundo na may tapang at sigasig sa harap ng mga hamon na makabagong panahon. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, dinggin mo kami. Talikdan nawa ng mga pinuno ng pamahalaan ang pansariling interes
at sa halip ay maglingkod na may tunay na malasakit at katapatan sa bayan at sa mga mamamayan. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, dinggin mo kami. Tulungan mo kaming pangalagaan ang kapaligiran at kalikasan, hindi lamang para sa aming kapakanan, kundi alang-alang din sa susunod na salinlahi. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, dinggin mo kami. Itakwil nawa ng mga binyagang Kristiyano ang kasalanan at mamuhay muli bilang tunay na mga anak mo ayon sa halimbawa ni Kristo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, dinggin mo kami. Makasapit nawa ang mga kapatid nating yumaos sa buhay na walang hanggan, na nabuksan bunga ng tagumpay ni Kristo sa kamatayan. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, dinggin mo kami. Upang mamayani ang kapayapaan sa gitnang silangan at sa buong mundo, at ipagadya-nawa ang sangkatauhan sa karahasan, kasakiman at pang-aabuso ng kapangyarihan na nagdudulot ng paghihirap at kamatayan sa marami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, dinggin mo kami. Upang ang lahat ng mga nagdurusa dahil sa kalupitan ng digmaan ay daglian ng makaranas ng kapayapaan at mabuhay na may kapanatagan at kalayaan. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, dinggin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ipanalangin natin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan at ng ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, dinggin mo kami. Ang lahat ng ito ay iniling namin sa ngalan ni Kristo, ang aming Panginoon. Amen.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, masaya naming ipinagdiriwang ang Pasko ng pagkabuhay. Ngayong aming ginaganap ang paghahain ito ng anak mong mahal para sa muling pagsilang at pakikinabang ng iyong sambayanan. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairi, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Lalo ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal ay naghain ng sarili niyang buhay. Siya ang tupang maamong umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ay kanyang nilupig. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa at pagkabuhay ay aming nakamit. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawid ng papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo. Namumuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosanna, Hosanna, Sa kaitaasan, Hosanna, Hosanna, sa kaitaasan. pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosanna, Hosanna, sa kaitaasan, Hosanna, Hosanna. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, inasalamatan kaniya, inaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Amen.
Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayuri. Mabigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, lingapin mong lagi kaming sambayanan mo upang sa pagdiriwang namin ng Pasko ng pagkabuhay ni Kristo, sapitin namin ang kaliwanagan ng pagkabuhay sa piling mo sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang pagbabasbas para sa mga nagdiwang at magdiriwang ng kanilang kaarawan sa buwang ito.
Diyos ng sanlilika, nagpupuri at napapasalamat kami sa iyo para sa handog mong buhay. Dinggin mo ang panalangin ng aming mga kapatid na gumugunita ng kanilang kaarawan sa buwan na ito at nagagalak sa mga handog mong buhay at pag-ibig, pamilya at kaibigan. Pagpalain mo sila sa pamamagitan ng iyong patuloy na pananahan sa kanila at kupkupin mo sila sa iyong pagmamahal upang matamasa nila ang darating na mga masayang taon. Lahat ng ito naway maging kalugod-lugod sa iyo. Inihiling namin ito sa pamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Magsitayo na po ang lahat. Paunawa po kung sakali na pumapasok po yung isa na madalas nanghihingi sa inyo habang nagmimisa, kasi nasasanay po siya na pag pumasok ay bibigyan, kaya so nakukondisyon lang po yung kanyang kumbaga routine. So baka pwedeng sabihin nyo na lang maghintay sa labas para masanay din siya na doon na lang sa labas din. Kasi yung iba po sa inyo, hindi ko alam kung okay sa inyo o kaya nadidisappoint kayo na baka hinahayaan namin. Medyo hindi po siya normal no, sa pag-iisip. Kaya pwede natin tulungan na madisiplina na doon lang sa labas. So kung sakali po na mayroong mangangalabit o manghihingi, so hindi naman sa pagdadamot, pero turuan natin na sa tamang lugar, tamang panahon. Okay po? So baka mamaya hindi na kayo bumalik no? Kasi may nangangalabit sa inyo lagi dyan, di ba? So ayusin lang po natin yung pagtulong sa kanya. Kasi kapag binibigyan siya dito, automatic, alam niya na pag alas 9, nandiyan dyan kayo, papasok siya. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristong muling nabuhay. Alleluia, Alleluia. Salamat sa Diyos. Alleluia, Alleluia. Happy Easter po sa lahat.